Ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, yan, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Number 2. Wala na. Wala na. So, Yun po. So, abay, maraming makikita tayong bulag dito sa bansa natin, saka putulak naman. Pag ito'y sinunod natin ng literal, ano? Oo. Yun, isa diwa lang po natin. Hindi naman ibig sabihin po, dudukutin talaga natin ng mata, no? Tsaka puputulin ng kamay. Literal yun, no? Kung hindi, puro bulag lang baka sa lubong natin, mga putol lang pa ang mga. Hindi pwedeng literal meaning. Hindi po natin literal dapat inaano ng Biblia. Isabihin po, ay talagang extreme, no? Na yung pagkakasala sa pakikiapid ay matindi po ito. Dahil yung kalingking nga ay sakit ng buong katawan, ibig sabihin, di ba? Nagkasala yung ating mga mata, buong kaluluwa, buong katauhan natin, pati kaluluwa ay nagkakasala. So, ganyan lang po yan, no? Pati bulsa. Ito naman po ay, hindi naman po ito patungkol kay Kapaski. Ito po ay para sa lahat. Para po sa lahat ito, no? Itaano ko lang po at makahit. Pero ito'y dapat po natin seryoso. Ito'y, alam mo, yung last, ano, yung, sabihin na natin, yung, hindi siguro masamang salita, kalibugan, ano, sinasabi rin sa Biblia, no? Yung last, isa sa pinaka-deadly sin, no? So, yun yung, ano, yung, isa sa pinakabalakas humatak sa kasalanan, yung pakikiapid, no? Kaya nga, ang kaparusuhan dito, ang sinasabi rito sa, ano ba sinasabi sa Korinto? Ang parusa sa gumagawa ng kahalayan, sa 5, no? Nakarating sa akin, sabi ni Pablo, sulat ito ni Pablo sa taga-Korinto, nakarating sa akin na di mapapag-alilangan ng balita na napakasama ng ginawa ng isa sa inyo. Kinasama niya ang asawa, ating hindi mabasa mabuti, at kukuha tayo ng salap ng antipara. Ito, malito. Kinasama niya ang asawa ng kanyang ama, kahit ang mga pagano hindi gumagawa ng ganyang kahalayan, at nakukuha pa ninyong magbalaki. Dapat sana'y mahiya kayo tumangis at itiwalag ang gumawa nito. Bagamat wala ako siyan sa katawan, narin naman ako sa espiritu, kahit parang narin na rin ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulang ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon, at sa kapangyarihan ng ating Panginoon Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan upang kayo maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura at ganyan nga kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa ni Kristo. Kaya't ipinagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga mapapakiapid. Paano yan? Engineer. Sinabi sa sulat na huwag tayong makisama sa mapakiapid. Huwag makikiapid, ano? Hindi. Baka pwedeng hindi literal. pero makisama. Hindi mga paganong mapakiapid, sakim, magdanakaw, o sumasamba sa Diyos-Diyosan na tinutukoy ko. Sapagkat para sila'y iwasan, ay kakailanganin ninyong umalis sa libutang ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid. Okay? So, talagang isa yan sa mga itinatakil ng ating Panginoon, yung pakikiapid, no? At yan ay sinabi rito na ibigay natin kay Satanas. Ibigay natin kay Satanas kung may tao tayong kasamahan, no?
ito sinasabi doon sa pananampalataya nila noong unang panahon. Okay. Karugtong ito, no? May mga suliranis tungkol sa pag-aasawa, eh. Sa Korinto rin, no? 7. Tungkol naman sa inyong sulat, ganito sasabi ko, mabuti ang isang lalaki ang huwag mag-asawa. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Dapat tugtin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, gayon din ng babae, sapagkat hindi ng babae may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi ng lalaki ang may kapangyarihan sa kanilang katawan, kundi ang kanyang asawa. Yung pala ang purpose noon ng pag-asawa. Para hindi na magkasala. Pero sa kasalukuyan nangyayari, yung mga Kristiyano po, napakaraming asawa, di ba? Ba't yung Muslim, katoto? Ay, ang Muslim, Legal silang... ang sabi nga ng mga apat yata, lima. kapatid natin Muslim, mas swerte pa tayong Kristiyano. Kasi hindi sila basta nakapag-asawa kung wala silang pera. Kasi talagang mahal ang pag-asawa sa kanila. Eh dito, kahit janitor, hindi ka mag-asawa na yun. Di ba? Kahit driver ka lang, o engineer. At saka sila hanggang 4 lang. At saka Sa kailangan, Kristiyano, pantay-pantay. Walang limit. Di ba? tawarin mo pa kami ng Panginoon. Kahit wala pang pera, ano ha? Eh sila pag walang pandote. Wala talaga. Hindi sila pwede mag-asawa. Kasi kailangan, mag-asawa sila, may mga permission sa mga asawa. At saka, Sa unang asawa, oh. binili mo ng TV at bibili mo rin ng TV isa. May bahay, may pare-pare lang. Siyempre. Eh, sa mga Kristiyano, excuse mo sa mga Kristiyano, ha? Eh, kahit walang pera, dami ng asawa, di ba? Kaya, sabi nga ng mga kapatid natin Muslim, eh, mapapalad pa kayo. Kasi sila hindi basta-basta nakapag-asawa. Kahit sinabing 4 yung asawa nila. Sa isa lang, baka hindi na nila makaya. Dahil mahirap, malaki ang kinakailangan halaga. Kung lahat ng para sa isa, para sa lahat, mabigat yun. So at least narinig natin, no? Ano talaga yung turo sa pakikiapid. At sana ay, sabi nga ay bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. So yan po ang ating pag-aaral ngayong araw na to. Classmate, di ka galit, ha? Classmate, hindi ka galit, ha? Tutuwa nga. Tutuwa nga ako dahil nalaman ko yung Muslim tsaka Kristiyano. Naman pa tayo. Okay, yun po ang salita ng ating Panginoon. Okay. Salamat sa Diyos. Okay, Praise the Lord. punta tayo sa tatlong bahagi, no? Rainbow, baka gusto mong umpisan yung, sa showbiz report natin. Okay. Pasok mo na. Oh. Pasok tayo sa showbiz balita. Nabalitaan niyo na po ba kay Dolphy, ang hari ng komedya natin, na may sakit ngayon? Yun ang parang, although hindi naman nasasabi, hindi na no? Hindi naman Pero nakikita natin yung mga reaction, lalo na si Shasha, di ba? Minsan, umiiyak pa siya nung kumakanta ng Valentine, no? Oo nga. Kaya ipagpatuloy po natin ang panalangin para po sa kanya. Paano bang, ano bang kondisyon, ano bang sakit, sabihin, anong kondisyon? Because, yun nga, si Shasha nga, gaya yung sinabi, gusto niyang, private muna sila muna pamilya. Labas-masok yung sa hospital yata, no? Oo, labas-pasok. Kaya nga sa Pidol Wonderland, kaya wala siya. Pero ilang taon na pa si Tito Dolphy? Ay, mukhang mahigit. Parang 80 na. 80 na. 88, no? Nasa talaga. Siguro Pero si Eddie siyempre. Garcia, baka... Mahigit 19 na siguro. Kita mo naman, ano? Maano pa. Si Tito Dolphy, may talagang dati ng sakit yun, yung hika. Oo. Diba? Yun ang, iba rin ang problema niya ngayon. Kaya pagpatuloy natin panalangin si Tito Dolphy at sa pagbabalik niya malamang gagawa na naman. Sana umabot siya ng 100 years pa. Nahirapan naman yung tao. Hari nawa. Galing ko ng church kanina, nakita ko si Cesar. Nagka-face-to-face kami ni Cesar Montano. Nag-hi, hello lang ako sa kanya. Pero hindi kami nagkausap kasi siyempre nasa church kami. Kasama niya ang kanyang may bahay ni si Sunshine. At kanyang mga magagandang anak. Dito sa Christ Commission Fellowship. Pero yung walang bahay, kasama? Ay, wala. May bahay lang? Medyo natitino na ang ating action na si... baka di patuloy sa kapamilya, di ba? totoo yan.
Pero gaano katotoo rin mo yung nabibili ni Pangilinan yung Channel 7? Ano bang balita mo rin? Wala pa. Hindi pa Pero masyado. kahapon medyo tinatalakay ni Anthony Taberna, no? Hindi na papayag si attorney Gozo, no? 32 billion ang pinag-usapan. Uy, 32? 32 point something billion. billion. Kung maganda talaga presyo, bakit hindi? Tapos kasama pa sila doon sa company, no? Di ba? Siguro, mas practical din yun. Kaya lang, hindi natin alam kung ano mga technicalities yan. Kasi, para si Pangilinan, binibili lahat yung mga kalaban. Hindi na mapapayag si attorney Goso na ibili niya. Yun nga, isang araw nandun ako sa Will Tower. Ang ganda pala ng Will Tower. May Tapos na ba? Hindi pa. 2014 pa ata. Sabihin, Pero gusto niyo magpa-reserve ng condo, magpa-reserve na kayo. May mall siya sa loob. Inikot namin yung yung showroom lang. Pagka tumama ako sa Lotto, nakita ko pa si Willie. Grand Lotto. Kita mo sila, Willie? Yes, ang Ang daming pera, ang daming pera. Daming bodyguard. Siyempre, pag maraming pera, maraming bodyguard din dapat. Ba't si Willie, andito ngayon, walang bodyguard? Willie, Okay ko, binata pa rin, ano? Yun lang, wala yung... si Rian Ramos at si Aljo, napabalita nyo naman si Rian Ramos, di ba? Medyo nagkaroon siya ng problema. Pero bumabangon na siya at nagbabalik sa showbiz. Si Aljur ang kanyang kasama sa May Kontrabida. Ayan. Siyempre, Show Up! Ang bagong game show ng bayan sa si Jaira. Sayang, kung hindi Sunday, bibisita yun. Dito? Oo. Pag isama Kaso lang, every Sunday ang aming taping eh. Hanggang oras ba yan? Hanggang po. Tapat na tapat sa ating Di pagka walang tempohan mo, katulad niya, wala, di ba? Oo, pero may meeting kami. Sige. Pero kaming deliberation, alam mo na pag taping may deliberation muna. Saka El Presidente ni Nora Uno at E.R. Ejercito. Kasi shooting sila ngayon sa bundok sa Laguna. Okay. Kaya abangan po natin. Okay. Show Up. Ang oras po natin ay alas 4:32. Okay. Magbabalik po kami. Pamerienda mo muna sila. Siya muna. Compose yung jingle po. Yung jingle ng Now there's another reason to fall in love with Novelino. New Novelino Light. Same sweet taste with less calories. You fall for more. Jiggle ginagawa. I love is right. I love your love. I love Novelino. My wine and only Novelino. Drink moderately. Ang bawat subo ay kay sarap. Bawat higop nyo'y malalasap. Ang pagkain hinahanap ng lahat. Mananapit ka hanggang sa huling lagat. Wala kang bitin, rice all you can. Parang fiesta ang treat sa atin. Laging bago ang lahat ng ihahain. Chicken inasal, ang sarap kainin. Mang inasal ang paborito ko. Paborito mo, paborito nyo. Mang inasal ang gustong gusto ko. Gustong gusto mo, gustong gusto nyo. Mang inasal ang hinahanap ko. Dahil sa bawat kagat, huling-huli ang sarap. Okay. Napakasarap niya, ha? Mang inasal. Tama-tama sa... Hanggang dumating. Tamang pulutan, sa kwan? Sa Dubilino. Okay. So tayo sa ikatlong bahagi ng ating palatuntunan. Teka muna. May baong ka ba, Rainbow? Pick-up lines? Baka may baong ka. Saan po? Ako meron ako eh. Okay. Okay, sawa ka ba? Bakit? Kasi ang tindi mong lumingkis eh. Para kay katoto na naman yun. Mahigpit pa lang yakap, ha? Wala pa kayong baon. Meron. Yeah.
Amoy lupa ka ba? Oh, bakit? Kasi lagi ka nasa paso. Pati ako, mapapamura dito. Ikaw. Mano ka ba? Bakit? Kasi lagi kang nanuno ka eh. Engineer, wala akong bawal. Wala akong bawal eh. Kasi, ikaw Neil, baka meron ka. Ay, nako, uso-uso yan eh. Dapat na nakikiuso tayo. Oo nga, nakikiuso dapat. Oo, naman simple ka na lang yan eh. Si Senator Miriam eh.